Hello mga ka-DJ, welcome back to DJ Kebs TV. So panibagong araw at panibagong tips and tutorial naman po mga ka-DJ ang ibabahagi ko sa inyo. So ngayong araw mga ka-DJ, ang pag-uusapan po natin ay regarding po sa specs ng mga laptop na pang DJ na inyo pong bibilhin. Brand new man yan or second hand. Let's go! So ngayon mga ka-DJ, no, kapag bibili po kayo ng laptop na brand new or second hand, okay, ang una nyong titingnan mga ka-DJ, yung kanyang mismong specs niya. Okay? So, para makita mga ka-DJ yung specs niya, punta lang kayo sa File Explorer, This PC, right-click, then Properties. And, so, yan po mga ka-DJ yung kanyang specs niya. Make sure lang po mga ka-DJ na naka-Windows 11, yung kanyang Windows, make sure lang po mga ka-DJ na naka-Windows 11 or Windows 10 by 64-bit. Yan po sa taas mo. Yung system type, 64-bit operating system. Okay? Huwag po kayong bibili mga ka-DJ kapag naka-32-bit yung kanyang system. Kasi, once po kasi mga ka-DJ na naka-Windows 11 ka or Windows 10, tapos naka-32-bit siya, hindi po mga ka-DJ compatible na i-install si Virtual DJ or si Serato DJ kasi yung kanilang requirements talaga ay 64-bit. Okay, pangalawa po mga ka-DJ ay RAM memory. So sa RAM memory mga ka-DJ ay make sure lang po na 16 or 8 gig higher yung kanyang RAM memory. Okay? Tapos yung processor, tingnan nyo din yung processor niya kung anong generation ba siya. Basta mga ka-DJ naka i3, i5, or i7. Okay. So ngayon mga ka-DJ, kasi yung presyo kasi ng isang laptop, lalo na kung brand new, is nakadepende kasi ng mga ka-DJ kung ilan yung kanyang RAM or yung kanyang Intel. Okay. Kasi kung halimbawa po mga ka-DJ ay yung bibilhin yung laptop is yung budget nyo lang talaga is ay pang 4 GB RAM lang, tapos naka i5 or i3 siya, pero yung kanyang RAM ay 4 GB lang. So, yun lang yung talaga yung inyong budget. So, walang problema yun mga ka-DJ. Kasi yung RAM memory naman po kasi mga ka-DJ ay na-upgrade naman po yan. Na-upgrade siya na hindi na kailangan i-reformat yung system. So, kasi po mga ka-DJ, meron po kasi akong laptop na 4 GB RAM lang. So, ang ginawa ko mga ka-DJ, in-upgrade ko yung kanyang RAM memory. So, ngayon mga ka-DJ ay naka-12 GB RAM na siya. Okay. So, yun po mga ka-DJ yung inyong titingnan. Kapag halimbawa po na ang inyong budget ay pang 4 GB RAM lang na pang computer, okay lang yun mga ka-DJ. Basta po naka Windows 10, Windows 11 by 64-bit yung kanyang Windows. Okay, kasi po yung RAM po mga ka-DJ, kahit 4 GB lang siya mga ka-DJ, pwedeng siya mga ka-DJ i-upgrade na hindi na kailangan i-reformat yung laptop. Pagkos mga ka-DJ, babaklasin nyo lang, punta lang kayo sa mga like PC Express or sa mga computer boutique na magaling sa expert na po sa computer, doon nyo po ipapa-upgrade yung inyong RAM memory. Okay, pangalawa po mga ka-DJ, yung storage yan. Storage po mga ka-DJ. Isa din po yan sa mga kung bakit medyo mahal din yung mga computer kasi depende po yan sa storage. Pag mura yung isang brand new na computer, baka mababa lang po yung kanyang storage. Kagaya po nitong itong Huawei laptop ko mga ka-DJ, mapapansin nyo mga ka-DJ is nasa 250 GB RAM lang po, 250 storage lang po siya yung kanyang storage. So ang ginagawa ko diyan mga ka-DJ, bumili na lang ako ng hard drive at doon ko na lang sa hard drive nilalagay yung mga music ko. Okay? Pero mga ka-DJ, kung halimbawa naman po na talagang malaki yung budget nyo sa pagbili ng laptop, lalo na kung brand new, make sure mga ka-DJ, yung pipiliin nyo na mga ka-DJ is yung mataas na po na specs or naka 8 GB RAM pataas na po yung kanyang specs. Kung pang DJ lang naman po yung inyong gagamitin. Okay? Make sure lang po mga ka-DJ na kung may budget naman po kayo, bilhin nyo na po yung mas mataas po na specs ng computer. Okay? So, next po natin mga ka-DJ na requirements, ito po yung pinaka-importante sa lahat. Okay? Pinaka-importante po sa lahat. Tingnan nyo yung computer na bibili nyo kung meron siyang AVX, Advanced Vector Extension. Okay? Kasi ito mga ka-DJ yung pinaka-importante. Kasi once po mga ka-DJ na walang AVX yung inyong computer, possible talaga mga ka-DJ na hindi talaga gagana sa inyo yung Serato DJ Pro. Kasi si AVX mga ka-DJ, hindi po siya software na inyo lang po siya i-install. Kundi isa siyang hardware na nakaset na siya sa CPU. Okay. So, ngayon mga ka-DJ, kapag bibili kayo ng brand new na laptop, siyempre po, titingnan nyo muna yung AVX kasi kung meron siyang AVX, punta lang po kayo sa, sabihin nyo yung, okay, punta lang po kayo sa
Okay, punta lang po kayo mga ka-DJ sa sa browser. Tapos i-type nyo lang po mga ka-DJ HW-Wenpo. Yan. Tapos click nyo lang po yan mga ka-DJ. Okay? Tapos pre-download nyo lang yan. Click pre-download. Tapos piliin nyo po yung local US. Para po pag napindot nyo po yung local US, automatic po mga ka-DJ, magdi-download na po siya. Okay? Kapag na-download na, pag halimbawa lang po mga ka-DJ na tapos na po siya ma-download, punta lang po kayo sa File Explorer. Punta kayo ng Downloads. Okay? So, kasi po mga ka-DJ, kasi yan, wait lang po ha. Okay? Naka-WinRAR kasi po mga ka-DJ yung after nyo po ma-download si HWI. Okay? Naka-WinRAR kasi siya mga ka-DJ. Tapos right-click nyo siya. Right-click, then extract here. Yan. Tapos yung pangalawa po yung inyong iraran, administrator, para makita nyo mga ka-DJ kung meron talagang ABX yung inyong computer na bibilhin. Start lang. Okay? Then, punta lang po kayo mga ka-DJ sa summary para makita nyo kung merong ABX. Pag nakita nyo mga ka-DJ na yung ABX ay nagkulay green, yung dalawang yan, ibig sabihin mga ka-DJ, meron pong ABX yung computer na bibilhin nyo. Brand new man yan or second hand. Pero once po mga ka-DJ, nakita nyo yung ABX ay kulay gray, yung kulay niya hindi green, ibig sabihin mga ka-DJ, walang ABX yung CPU niya o yung laptop na bibilhin nyo. Wala siyang ABX na kung saan hindi nyo mga ka-DJ may install si Serato DJ Pro. Okay? O di kaya mga ka-DJ, no? Ang gawin nyo na lang po mga ka-DJ, bago kayo pumunta sa isang store na pagbibilhan nyo ng laptop na brand new or second hand, i-download nyo na lang po mga ka-DJ, no? Mag-download muna kayo sa website sa browser na itong ginagamit natin na software para malaman natin kung meron ba siyang ABX o wala. Para pagdating doon mga ka-DJ, hindi na po kayo mag-open ng browser para mag-download, kundi salpak nyo lang po yung USB kung saan po nakasave yung itong software na to at i-run nyo na lang po siya para malaman nyo kung meron siyang ABX or wala. Okay? So, yun lang mga ka-DJ.